Alas 12, mga quarter to 1 yun. Di syempre, pagod ako. Nakatulog ako ngayon. Sa tabi niya. Tapos maya-maya, parang lumamig yung pakiramdam ko ba na may pumasok na hangin, hindi ko alam. So, yung kurtina namin talagang pumapayod talaga. Nagising ako. Diyos ko, tulungan niyo kami. Ano itong mangyayari sa anak ko? Diyos ko, parang... Nakalutang siya sa kama. As in, talagang ipinasok ko to sa kanya, lampasan. Sabi ko, hala, Diyos ko, ano po ba ito? Ano po ba yung nangyayari? Diyos ko, tulungan niyo po kami. Parang awa niyo na po. Diyos ko. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang anak ko. Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami. Rhea? 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 Sinubukan ni Linda na dalhin ang kanyang anak sa simbahan. Pero hindi man lamang sila nakatungtong sa loob nito. Mga 5 minutes bago kayo makarating ng simbahan, iiyak na siya. Ilalak niya lahat ng pinto ng sasakyan. Ba't hindi ko tumabot ka? Anak! Anak! Ba't pa natin nilaawa yung driver? Rhea! Rhea! Ano nangyayari sa'yo? Naglalaban kaming mag Rhea! Pinipilit ko siyang pumasok sa simbahan, pero napakabigat. Napakabigat niya, hindi ko siya kayang hilahin, hindi ko siya kayang buhatin. Basta, nananakit siya. Hindi ko siya maipasok ng simbahan. Pinayuhan si Linda na humingi ng tulong sa Office of Exorcism. Ilang beses siyang halos maligaw at nahuhuli sa pagdating doon. Tila raw laging may pumipigil sa kanya. Pero nagtagumpay naman si Linda sa pakikipag-ugnayan sa mga pari rito hanggang sa ipakilala siya kay Father Jojo. Tapos, nung dumating na si Father Jojo, may mga Latin na siyang sinasabi. Dominus Deus Sabaoth, Imperativi Verbum, Carfactum. Imperativi. Carfactum, Imperativi Natus Ex Si Virgine. Bea ako sumasabay din, Latin din yung sinasabi niya. Imperativi Natus Ex Virgine. Imperativi Jesus Nazarenus. Cuvite. Kung nagsasalita din siya ng Latin, kung ano yung sinasabi niya, hindi ko rin naman naiintindihan. Basta't Latin din yung sinasabi, mas nakatawa siya. Parang nakakaloko ba? Sabi ko, Diyos ko, paano ko ito kakayanin? Marami pang ibang pari ang tumulong kina Linda. May mga pagkakataong akala niya'y tapos na ang kanyang kalbaryo. Akala ko gumaling na siya kasi matagal nga siyang hindi sinusumpong ng ganon. This is Papa and this is Mama. Sabi niya, Ate, Jill, sasabi niya lahat. Tapos this is Yaya. This is Bea, she's dying. Lagi niya sinasabing ganon. Nitong year na to, sinumpong na naman siya. Kung ano-ano yung sinasabi niya, pumapasok siya uli sa ilalim ng sopa. Bea, huwag dyan, magkikipten. Kaya siya sa ilalim ng kama. Tapos kung saan-saan siya dyan sa mga halaman, andyan siya nakasiksik. Hanggang sa, sabi niya, Mami, monster, monster, again. Tila hindi nga nawawala ang halimaw sa buhay na mag-ina. Sa ngayon ay mahigit 5 taon na nilang binubuno ang kadilimang bumabalot kay Bea. Iniisip ko, pagsubok lang to. Kasi dito tayo nagiging matatag sa pagsubok na to. Yun nga lang, ang lagi kong dinadasal, huwag niya akong iwanan. Kahit anong mangyari, kasama ko siya. Tsaka kinakaya ko talaga, kakayanin ko pa. Wala namang iba akong pagkukunan ng lakas ng loob. Siya lang. Dasal na lang. Kahit hirap na, nananalig pa rin si Linda na may liwanag sa dilim. Nakikita ko yung liwanag. Mas ako sa liwanag kasi nakikita ko na unti-unti yung kagalingan ng anak ko. Nasasabi ko na niya kung anong gagawin ko. Nakikita ko kung anong gagawin ko sa kanya. Matatapos din to.
Kasi wala naman kami ibang pinagkakapitan kundi ang Diyos lang. Wala naman ibang mananalo sa Diyos. Walang imposible pag ang Diyos ang gumawa ng kagalingan mo. This portion is brought to you by PLDT MyDSL. Get the one awesome connection for your home.